Okay, good day, ma'am sensors. We are back. So, last time, ang pinag-usapan natin or ang ginawa natin is mag-solve ng problems about the uncracked stage of reinforced beam or concrete. Okay, so ngayon naman is mag-solve tayo ng problems on crack stage or elastic stage. Doon na tayo din sa middle o doon sa elastic part ng ating beam failure. Okay, so bago tayo dumiretso dun sa part na yun, pag-usapan lang natin ng konti itong sa modular ratio. So, importante kasi siya dun sa ating susunod na step or way to solve yung problem sa crack or elastic stage. So, modular ratio is just a ratio of nung moduli of elasticity ng steel and concrete. So, ibig sabihin, pag nakuha mo itong modular ratio, pwede mo siyang gamitin para makuha mo yung difference ng stresses sa concrete and steel. So, para siyang modifier. So, minomodify nyo yung stress dun sa concrete. Parang binibigyan nyo yung equal stress na kayang i-carry ni steel compared dun sa concrete. Okay, so kaya nga ang ratio ng modulus of elasticity na i-divide natin sa modular ratio is modulus of elasticity ng steel all over kay modulus of elasticity ni concrete. So, pag meron dun sa mga problems or dun sa mga test nyo sa school na hindi binibigay yung modular ratio, maaaring baka ibigay nila is yung modulus of elasticity ng dalawang material natin. So, i-divide mo na lang para makuha mo yung modulus of yung modular ratio. Okay. So, may example ako nilagay dito. For example, cross-section ng steel. Okay. So, kung tinignan mo yung steel, pinutol mo. Ito yung itsura niya. So, cross-section yan. Section view. For example, it is 1 inch squared. Okay. So, yung 1 inch squared ni concrete, for example, meron tayong modular ratio na 10. Okay. May modular ratio tayo na 10. Ang 1 inch squared na cross-section steel, ang kayang i-carry niya na stress or yung Fs in tension compared kay concrete is pagdating kay concrete magre-require siya ng 10 inches squared area na concrete para lang matapatan tong si 1 inch squared ni steel. So parang ang ginagawa mo lang is multiply mo siya. Okay, so 10 times mas malakas ng si steel kay concrete. So pag tinransform mo tong si steel into concrete, so kung naging concrete yan is 10 square meters. So parang i-multiply mo siya ng 10 times, depende kung ano yung value ng modular ratio mo. Kasi gagamit tayo ng transformed area method pagdating sa crack stage para ma-solve natin yung mga problems natin. So yung steel dun sa ilalim is tatransform natin into concrete. Kaso kailangan natin malaman kung ano yung magiging equivalent area niya pagdating sa concrete. So nakadepende siya sa modular ratio. So kailangan mo siyang multiply ng modular ratio. So itong area ng concrete from steel, para mo makukuha to, multiply mo ng modular ratio yung area ng steel. Okay, so magiging NES yan. So makukuha mo yung equivalent area ni concrete, okay, from steel na kayang i-carry yung same amount of stress. Okay, so for example lang yan, so maliit na area lang yung 1 inch squared, pero kung gagawin mo siyang concrete, so kakailanganin mo ng 10 inch squared na concrete para makaya niya buhatin yung kayang buhatin ni 1 inch squared na steel. Okay, so multiply mo siya. Okay, so buburayin natin, gagawin natin yung diagram para mas maintindihan nyo. Okay, so for example, we have a beam. Steel. So, pag nasa crack stage na nga pala tayo is, katulad na sinabi natin before, ina-assume na natin na nagka-crack na yung bottom fiber mo. Yung concrete part ng bottom fiber mo is nagka-crack na. Okay, so
hanggang neutral axis. Example, ito na yung transformed area natin. So, nagkakrak na siya hanggang dito, ano? Neutral axis yun. Wala ka ng concrete doon sa bottom fiber mo to resist tension kasi yun nga, nalagpasan mo na yung modulus of rupture. More than the cracking moment na rin yung moment or yung service load. Pag sinabi natin service load, na yun yung mga loads na inilalagay natin doon sa structure natin. Ano? So, parang tayo yung nag-decide o nag-design nun na pwedeng ilagay dun sa ating structure or building. You know? So, doon nangyayari yung madalas itong sa crack stage natin. Doon nangyayari dahil doon sa mga service load na nilalagay natin. So, pag naglagay ka ng service load yan, more than cracking moment na yung bending na kailangan i-resist ng structure mo or ng beam mo. So, magka-crack na yung concrete mo below. Okay, so, mahina lang siya sa tension. No? Napakahina siya sa tension. So, magka-crack yan ng buo, matitira dyan yung steel. Okay, so initially, ang tsura talaga niyan is ganito. Okay. Wari, ito ng steel. So, ganyan. Okay. Pagkatulad na ng example natin kanina, no? So, katulad ng example natin kanina, para lang hindi kayo malito. Wari, isang steel lang tayo. Which is 1 inch squared nga yan, di ba? Okay. Wala na yung concrete mo dito sa part mo to. Inasam natin na wasak na lahat yan, matitira dyan steel. So ngayon yung stress mo, beyond the FR or modulus of rupture, is ipipick up na ni steel, which is yung FS. Okay? Kaso, by method, para magamit natin yung transformed area method para makapag-solve tayo ng problems, kailangan natin i-pareho muna yung ating material para makapag-moment of area tayo. So, yun gagawin natin yung transformed area by using yung modular ratio. Okay? So, pag tin-transform na natin yan, itong steel, okay? Ito nga, magiging concrete na siya. So, of course, magiging mahaba yan. Okay? So, yung AC, ito yung magiging AC mo. Equals yan sa ito AS. Okay, multiply mo siya ng N or yung modular ratio. Okay? Or burayin lang natin yung AC para hindi kayo malito. Simply NAS na lang yung magiging equivalent area mo in concrete. Okay? From steel tapos naging concrete. Tapos meron tayong ano dito. Stress diagram, no? So, FC, hindi yan strength ng concrete compression, ha? Stress to, still, tensile stress na nag-a-act dito sa compressive side. Okay, then, meron tayong FS dito, kaso, i-divide natin ng N yan. Bakit? Bakit natin i-divide ng N? Kasi, binalik natin sa concrete yung material natin. Kung steel sana to, FS yan. So, stress and steel sana siya. Pero binalik natin siya sa concrete. So, dito, yung nag-a-act na stress natin dito sa is stress in concrete pa rin. So, natatandaan natin yung stress in concrete, mas mahina siya dun sa ating stress. Yung stress na kayang i-carry ni concrete is mas mahina siya dun compared sa stress na kayang i-carry ni steel. Okay, so, ang nga natin dun, yung parang measurement or parang modifier natin is yung modular ratio. Okay, so kung kanina nag-multiply tayo para makuha yung equivalent area, ngayon para makuha naman natin yung stress acting on our concrete, kailangan natin i-divide yung stress na kayang i-carry ng steel into N. Okay? Para makuha natin yung stress na kayang i-carry ni concrete. So, kaya naging over N. So, kung gagamit ka ng transformed area, okay, kung gagamit ka ng transformed area, ito yung stress diagram na gagamitin mo. So, equal yan. May equal distance yan sa neutral axis. Okay, so, I hope that explains it all. When it comes to
crack or elastic stage. And yun, lalong-lalo dun sa transformed area. And then yung kung ano yung modular ratio. No? Kasi napaka-importante niyan bago tayo lumipat dun sa problem natin. Okay, so lumipat tayo sa problem natin. I'm gonna have to post the video. Okay, let's start the problem. So, mag-start tayo dun sa problem natin sa crack stage. Ano? So, yung problem natin madali lang siya. So, ang kinukuha lang natin is yung tensile stresses lang. Ano? Dun sa compression, saka sa tensile side. So, FC and FS lang siya. Okay. Using yung transformed area method. Okay, so may figure tayo dyan, beam. So, meron tayong area of steel na 3 inches squared. Tapos, meron tayong distance from the top fiber hanggang dun sa center ng steel natin is 17 inches. And then dun sa bottom fiber naman is may 3 inches tayo dyan, na total of 20 inches kabuuan. Total height ng ating beam. Okay, so meron naman tayong 12 inches na width. Okay, so may given tayo dito 3,000 psi. FC prime, may modular ratio tayo, so hindi natin kailangan ng modulus of elasticity ng both kahit na anong material dyan, steel or concrete, hindi natin kakailangan since meron na tayong modular ratio given. Then meron tayong given na 70 foot kips na moment. Okay, so may given tayong moment dyan. Katulad lang to nung last na sinolve natin, no? So madali lang din yun. Ang pinagkaiba lang is kailangan natin mag-transform area. So ang pinakauna siguro natin gagawin dyan is i-drawing muna natin yung diagram bago tayo mag-start dun sa problem. So analyze lang muna tayo. Okay, so buburahin muna natin tong sa right side. Nasaan na ba yung aking calculator? Ready natin. Okay, so buburahin natin to para maintindihan natin. Drawing natin yung equivalent diagram dito sa right side. So, yung beam natin is magpuputol na, no? Magkakrak na yan up to NA. So, let's say this is NA. Okay. Tapos meron tayong say this is X. Hindi pa natin alam yan, ano? So, let's name it as X for now. Okay. So, nandito yung transformed area natin, which is NAS. So iligay na natin dito N9 3 inches squared. So NAS yan. Okay, so 9 times 3, 27 inches squared. Yan yung area ng natin. Okay, so itong distance natin, kailangan natin to. Okay, para makuha natin yung FS, kailangan natin tong distance na to. Tapos para makuha yung itong sa itaas, yung sa compression side, tensile stress sa compression side, kailangan natin itong X. So meron tayong given dito. Okay, so ilagay muna natin dito as 17 minus X. So 17 minus X to. Okay, so may given tayo dyan. So this is 12 inches. Okay. So ang gagawin natin na method is pag-equalin na natin yung moment niya, yung moment din ng dalawa towards neutral axis is pag-equate na natin sila. Okay, para mas madaling mag-solve. Okay. Pero kung tutusin, kung nag-moment ka, doon sa mga magtatanong kung bakit equal siya is dahil yung pag-moment natin is on opposite sides. Okay, so ang lalabas kasi dyan, pag nag-moment is equal to 0 ka rin dito sa neutral axis, both sides is magkakaroon sila ng magkaibang signs. Okay? Magkaibang signs. So, ililipat mo rin yung isa para mawala yung sign ng isa. So, ganun ang gagawin natin. Moment of area muna tayo para makuha natin yung value ng X. Makuha natin yung value ng X, makuha na natin yung value ng dito sa baba. Okay? So, moment of area muna tayo. Moment of area ng taas. Mauna tayo sa taas, okay? 12 inches. Bakit? Ayaw natin sumulat ng aking times X.
So, moment arm mo is x over 2. Okay? So, equals in terms x over 2 kasi para ma-moment mo yung area mo, dapat dito ka sa centroid. Bukuha ng moment arm, ano? Papunta dito sa, ito yun. Kaya, naging x over 2. So, x over 2 yan. Okay, dito naman, i-cos tayo sa kabila is nag-given na yung area, 27 inches squared. Okay. Multiply dun sa 17 minus x. So, solve na yung x. Ibibalo na tayo ng x. Shift solve lang natin yan, no? Kaya yan. 12 times x times x over 2 equals to 27 times 17 minus x. Okay, shift solve. Ibali tayo ng x na 6.78 inches. 6.78 inches. Bali ng x. Okay, tapos makuha na natin yung value nitong part na to, 17 minus 6.78 equals 10.22 inches. Okay. 22 inches. Ayan. Okay, so maganda siguro gawin natin is bago tayo magpatuloy para kunin yung FC, pwede na kasi natin kunin yung FC sa FS. Okay? Kasi kailangan natin burahin ito sa left side muna natin. Okay. Maganda kasi nakikita nyo ito. So, muna tayo sa top na lang, FC. Equals to my over I. Okay, so gross moment of inertia. So mag-moment of inertia tayo papunta sa neutral axis, ano? So medyo mahaba-habang solusyon din to. Meron tayong given na moment kanina. 70 foot kips. Okay, so sub lang natin yan. 70 foot kips. 70 foot kips. So, gawin pala natin dito is gawin na natin siyang 70,000. So, alisin natin yung kilo dun sa kilo pounds or dun sa kips para maging pounds na lang siya. And then, so, yeah, bakit? Pounds. And then, multiply natin to ng 1 foot, 12 inch over 1 foot para maging inch naman yung ating ito yung feet, ano, para maging PSI yung ating magiging sagot. So pounds, inches na tayo nun. And then yung y natin, which is yung x, 6.78 inches, moment of inertia. Isang moment of inertia muna tayo ng taas, which is BH cube over 12. Okay? So, gagamitin lang naman natin yung sa rectangle. BH, base natin din is 12. 12 times yung x natin is 6.78 cube over 12. Of course, meron tayong transfer formula dyan, plus area d squared, 12, 6.78. Distance from the is x over 2 or 6.78 area d squared. Yeah, 6.78 over 2 squared. Okay, so tapos plus tayo ng moment of inertia nung sa ibaba. Okay, so diretso area. Wait.
Okay, so ang mangyayari nga pala dito sa ano natin is, dahil napakaliit lang ng height ng ano is, consider natin na 0 yung moment of inertia niya dito sa left side. Okay, so magkakaroon lang dyan is yung area d squared lang. So area d squared lang tayo dyan, no? So wala tayong thickness. So, wala tayong height. Okay. Wala tayong height dyan. So area d squared lang tayo, 27 inches squared. Distance is, yung distance natin is yung 17 minus o ilagay na natin diretso, no? Yung kanina 10.22 inches. Okay, so makuha na natin yung sagot natin, FC. PSI tayo dyan, no? 70,000. So, times 12 over 12 over 1. 6.78. All over 12 times 6.78 cube over 12 plus yung 12 times 6.78 2 into squared. Okay, plus 27 times p squared pala to, no? Itong sa 10.22. Hindi ko nalagyan ng squared. P squared yan dyan. Katulad nito. Area d squared yan, eh. So 10.22 squared. Okay, answer is 1,400 ounce each. Okay. Pounds. Ay, PSI. Pounds each. PSI. So that's PSI. Yung FC natin, ano. So buburahin ko muna yung problem. Okay, so tapos pagkatapos natin burahin to, i-solve naman natin yung FS. I mean, tong sa right side lang palang kailangan natin burahin. So tandaan na lang natin tong value ng X. Sa yun ang gagamitin naman natin dun sa dito sa, I mean dito, itong sa kabila pala. Itong 10.22 palang gagamitin natin dun sa tension. So yung X yung ginamit natin kanina. Ito 6.78. So 10.22 na tayo ngayon. So buburahin ko muna to. So I'm gonna have to pause the video for a while. Okay, so yun mga idol, na inabura na natin yung yung sa right side part. So pwede na natin kunin yung FS. So same formula pa rin. Same formula pa rin tayo. FS goes to M. Moment natin is 70,000 pa rin. Or 70 foot kips. So ginawa lang natin siyang pounds foot. Okay, so pounds foot. Multiply pa rin natin siya ng 12 over 1. So dun sa mga susunod pala na problems, kung pwede nating copy na lang to, or parang kunin mo na yung value nito agad. Ito tong top part na to. And then yung sa moment of inertia. Tapos isab mo na sa diretso itong mga to. So hindi na natin kailangan mag-analyze ulit itong mga to. So ang gagawin natin dyan is copy lang. So same lang. Ang magbabago lang dyan yung value ng Y. Okay, so ang kanina ginamit nating Y is yung 10.22 or yung dun sa upper part. I mean, ito palang 6.78. Okay? Yan, dito nga 6.78. So, mamaya, I mean, dito naman is gagamitin natin yung sa 10.22 or yung sa distance ng bottom fiber or nung concrete na transformed concrete natin papunta sa neutral axis. Okay, so doon naman tayo sa tensile part or doon sa tension part ng beam natin. Okay, so sa susunod, ganun na lang gawin natin para mas mabilis. Okay, dun sa mga problems nyo para hindi na kayo magulit-ulit na mag-solve ng IG. And then mag-ayos ng ng unit ni moment of inertia para lang yung moment ang moment bending natin para lang maging PSI yung sagot natin. Okay, so lagyan na natin yung moment arm natin. Y is 10.22. Okay, inches
upper so lower. So, ang gagawin ko dito is, since hindi ko naman ginawa yung value nito, hindi ko ginawa yung value niya mismo, hindi na-recheck siya dun sa equation, is kukopyahin ko na lang siya. Ito rin ganito ang gawin nyo, kopyahin nyo ng diretso. Parang hindi na kaya ng, ano, pero kaya pa yan, nakikita pa naman, 12. 12, 6.78. Over 12 plus 12, 6.78. So 6.78 over 2 squared plus 27 inches squared times 10.22 inches squared. Okay, so sagot natin sa FS is, calculate natin. Okay, so 12 times 6.78 cube over 12. So, medyo pasensya pag minsan meron tayong minsan naguguluhan ng kaunti. Dahil yun sa matagal na akong gumraduate at nagre-review lang muli sa ngayon. So, kung ano yung nire-review ko, sinishare ko lang din. Hoping na makakatulong naman ako. Okay. So, 70,000. Gumagal na rin ako sa pagpindot ng calculus, not like before. Nagbo-board exam kayo, talagang batak no? Okay. So, may sagot na tayo. 210. 2,110.96 PSI. Pag nakuha mo na yan, hindi pa yan yung mismong sagot. Okay, kung maalala kasi natin is, ang FS is tension or stress in steel. Yung ating stress ngayon sa lower part is hindi na siya stress ng steel. Actually, stress siya ng concrete. Okay, so stress ng concrete natin is Fs over N, Over N pa to. Okay. So, para maging stress natin siya ng steel, multiply pa natin siya ng modular ratio. Okay, so cross multiply mo. Modular ratio is equals to 9. So, multiply mo pa ng 9 to bago natin makuha yung Fs talaga. So, parang ibabalik natin siya sa pagka-steel, 2,110.96. So, final answer natin is napakataas. So, 18,198.64 PSI. Okay. So, ito pala yung stress mo doon sa bottom part o doon sa tensile part ng iyong beam. Okay. So, pag in-apply mo siya ng ganitong kalaking moment. Okay. So, 70 foot kips o 70,000 foot-pounds. Okay. Kung mapapansin nyo, talaga napakataas niya compared din sa tensile stress o dun sa stress natin sa may compression part. Okay. Kasi nga, yung beam natin, positive bending, So, yung tension talaga nasa ilalim. Compression yung taas. Meron man tayong tension na nadadama dyan, konti lang. Ganito lang kalaki. Okay, dun sa compressive part natin. And then sa tensile part is, yan, napakataas. So, yan yung nag-a-act ngayon na stress dun sa ating steel. Okay, so, yun lang ang una natin problem. So, meron pa tayong isang problem. Sa ngayon, ito muna. Okay, so, wala lang masyadong sasabihin para hindi ganang umaba yung video. Ayun lang, subscribe lang kung nakatulong man ako, sana. Okay, for the next videos, see you on the next videos na gagawin ko. Good day.
Okay? Turn the notification bell on kung gusto mo maging updated. Ano? So, yun lang. Thank you. And God bless.